This is the Hyundai Tucson 2016 GL Gas Variant Manual. And I'm Brother Lino at welcome sa pinakawalang kwentang car review. Pero bago yan, gusto ko muna magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Brother Lino, isang content creator, a book author, a public speaker, a real estate consultant, and as of right now, I'm starting my business, a car rental business. And I'm sharing my journey through my playlist. Pwede niyang panoorin dito. So kung gusto mo mag-grow about negosyo, mindset, at mag-explore ng iba't ibang experience na sa buhay, make sure to subscribe to this channel at ako nang bahala sa'yo. Hyundai Tucson 2016 GL Manual Gas Variant. Matagal na sa kalsada, pero solid pa rin ang forma at performance. Kung naghahanap ka ng praktikal na SUV na swak sa budget, baka ito na yung hinahanap mo. Pagdating sa gulong, naka 17-inch alloy wheels na siya, stock pa rin, medyo conservative yung design pero bagay pa rin sa Tucson. Sa harap naman, meron tayong clean look na bumper, walang masyadong arte pero nandun pa rin yung SUV presence. Yung headlights, halogen lang. Side profile, ito yung part na hanggang ngayon timeless pa rin yung design. Hindi pa uso yung sharp lines ng mga time na to pero smooth na yung aerodynamics niya. Sa likod, simple lang din, meron tayong wide tail lights na halogen lang din. So pagdating naman sa cargo space, ito yung isa sa pinakagusto ko kasi sobrang lawak ng cargo space niya at marami kayong pwedeng ilagay. Bagay na bagay ito kapag meron kang family, may toddler ka, lagi kayong merong bitbit, swak na swak talaga. Pagdating naman dun sa likod na seats niya, sa passenger seats niya sa likod, okay naman. I'm 5'11" by the way pero tignan nyo yung driving position ko. Ang laki pa rin nung natitira sa akin sa headspace tsaka dun sa mga hita ko. Talagang komportable siya. Kaya tuwang-tuwa din yung mga nakasakay dito sa likod lalo kung long drive kasi nga komportable talaga siya gamitin. So ito naman yung point of view kapag nakaupo ka dun sa likod. So that's my driving position. Ito yung headspace niya sa leg space. Headspace, tingnan nyo naman, no? So sobrang malaki pa rin talaga. Ito naman yung itsura ng cockpit area kung saan ka pwedeng mag-drive. So lahat functional naman. Walang masyadong flashy pero functional. Sa loob, meron tayong mga functional materials, mga buttons, mga soft touch din na makikita dun sa loob, naka-leather seats din. At of course, meron din tayong glove box na mga gamit natin. Pagdating sa engine, meron tayong 2.0 liter D0 HC16 valve engine that produces around 155 horsepower tapos paired siya with 6-speed manual transmission. Let's go for a test drive. Yo, so quick backstory lang mga brother. So, I've been owning this one, this Hyundai Tucson 2016 manual GL. Siguro mga 3 years ago na. I got this sa bangko, sa mga reprocessed cars. So, sobrang ganda ng deal na nakuha ko to. Nakuha ko kasi ito doon, nasa 60 kilometers pa lang yung tinatakbo niya yun. So as of owning for almost 3 years now, it's almost 94 kilometers. So pagdating sa driving experience, I've been driving SUV nung nanggaling ako sa X-Trail, sobrang lakas ng powerful engine, 2.5 engine, and this one is manual 2.0. And I can say, pagdating sa driving experience, nung dinadrive ko na tong Tucson, sobrang wala akong masabi kasi sobrang powerful niya. And since manual pa siya, ikaw pa magdi-dictate kung gaano pa siya ka-powerful along the way. So, tignan nyo naman to. Third gear ako right now. At ituto siya. Di talaga, sobrang responsive ng engine niya. So, I don't know about the Hyundai Tucson diesel. Sabi nila mas malakas daw. But this is more than enough for me. Sobrang nalalakasan na ako sa kanya. Simply because, ito yung daily ko na ginagamit talaga. And wala akong masabi. So, pagdating sa handling, sa manibela, malambot din naman siya, no? Hindi naman siya ganung kabigat gaya ng mga na-drive ko ng mga Toyota. Sobrang commanding din naman ng experience ko dito. And in here, meron lang, since this is lower variant nga, meron lang siya ditong mga parang controls na pwede mong gamitin sa dash. And wala siyang controls towards the radio or your head unit. So pagdating sa mga akyatan, since this is manual, siguro depende rin sa driver. Hindi talaga ito nahihirapan. Kahit puno kami, sobrang responsive ng engine niya in a way na masasatisfied ka. And if galing ka ng sedan tapos na-drive mo to, mapapansin mo na sobrang layo talaga ng experience when it comes dun sa power or responsiveness ng engine. So pagdating sa NVH, I can say na yung road noise hindi ko siya ganun karinig. Engine noise, merong pumapasok, nag-creep in paminsan-minsan.
hindi naman ganun ka, ano, hindi naman ganun kaingay. Tapos pagdating naman sa suspension, kapag nadadaan to sa mga lupa, yung Korean cars kasi, yung mga Korean cars kasi, ano, lalambot ng suspension nila. Gawa nga ng, sa Korea kasi, di ba, wala namang mga lubak, wala masyadong lubak. Pagdating dito sa Pilipinas, ang ganda niya kasi ang lambot niya kapag merong mga, yung mga small humps or small bumps lang. Ang ganda ng handling niya. Pero pag marami, since sobrang lambot niya nga, napifeel mo na parang sway ka na din simply because sobrang lambot ng ano niya, ng suspension niya. So, I guess nasanay na lang din ako. Yung iba nga sinasabi pag may sumasakay dito parang natatagtagan sila. Pero for me, hindi naman siya matagtag na matigas. Alam mo yun, may konting lambot tsaka may play pa rin naman. Pagdating sa maintenance, sabi nila Japanese cars daw talaga yung parang madali i-maintain. Pero para sa akin, owning this for 3 years, madali din naman siyang i-maintain. Though, merong mga pyesa na medyo may pagka-premium yung presyo depending sa generation, lalo dito sa Hyundai Tucson. Ang naging sakit lang ng Hyundai Tucson na to is yung nakalitaw dito sa engine, yung ABS lights niya. Which is sensor lang naman yan, parang 2,000 lang naman yan pag pinalitan mo, dalhin mo dun sa mga mekaniko mo, okay na yan, mawawala na yan. Tapos number 2 na napansin ko, yung switch niya ng mga bintana dito sa gilid. Parang since plastics nga yung motor niya dito, ayun yung sakit niya. Katagalan, pag naupod na yan, hindi na umaangat yung... Kahit gumagana yung motor, hindi na siya umaangat kasi nga upod na yung plastic. So, nagtanong ako sa ibang mekaniko kung magkano yung aabutin ng pag pinagawa ko lahat. They said 12,500 pesos daw remote. Siguro plus labor, aabot ka rin ng 15,000. Pero depende yun sa mekaniko na napagtanungan nyo. Sa akin naman, hindi ko pa pinaayos kasi nagagamit ko pa naman eh. Hindi rin naman ako nagbababa madalas ng bintana. So yung kabilang window lang yung isang hindi gumagana. The rest nakakontrol ko pa naman. So I think okay pa yun sa akin. So pagdating dito sa loob, meron tayong controls for our windows. So ito yung isa sa mga sakit ng 3rd gen kasi nga plastic lang yung motor nila. Diyan nagkaroon ng problema. Pero pagdating naman dito sa mga knobs, sobrang crisp pa rin naman, functional and madaling gamitin. So, basic lang pero usable and functional itong Hyundai Tucson na ito. So mga brother, yun lang. Sana may natutunan kayo sa video na to. And oo nga pala, sa mga nagtatanong, if interested kayo, I'm selling right now this Hyundai Tucson 2016. Pwede nyo kayo message sa number na to sa baba. Reason why, it's hard to let go. Kasi ang dami na namin pinagdaanan ito. Ang dami na namin mga adventures. Kung para sa akin, kung meron ako magiging personal car, I would like Hyundai Tucson talaga. Lalo yung mga bago ngayon. Sobrang love ko talaga yung Hyundai Tucson. Pero talagang darating sa point na kailangan mo na mag-let go eh. Kasi kailangan mo na mag-upgrade para sa family and para sa negosyo. So if interested kayo to purchase this Hyundai Tucson 2016, negotiable pa naman to. Message ko lang ako agad-agad. At yun lang. Thank you so much for watching this. Para sa akin, walang kwentang review. Kasi I'm just, mahilig lang talaga ako sa kotse. I'm just sharing my riding experience, owning experience. At wala pa akong alam gaano sa mga nabi. So if you're like that, and you're into just into driving experience ng mga sasakyan, hindi ka naman ganun kalalim. So maybe this channel is for you. So yun lang. God bless you. Sana may natutunan ka. Bye-bye.